Morning Morning po. sa mga nanonood. Magandang umaga sa inyong lahat. At sa bawat isa na nandito, magandang umaga ulit sa bawat isa. Morning. Okay, salamat sa Panginoon sapagkat magkakasama tayo ulit upang pag-aralan ang kanyang salita. So sa ating pong pagpapatuloy, I hope you brought your Bibles with you because this time we will be reading 1 Kings chapter 5 verses 1 to 19. So ang gagawin ko po ngayon, gawin po natin ay bawat isa ay magbabasa ng isang verse. Okay, pamula dito. Paano tayo parang sawa. Magano. Okay, so una-muna ako, then si Brother JJ, then si Sister Alisa. Okay? Ako na. Okay. 2 Kings chapter 5. Sige, shall we all stand? Para sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Verse 2, and the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him and his leprosy. Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed, and took with him 10 talents of silver, and 6,000 pieces of gold, and 10 changes of money. And he brought a letter to the king of Israel, which read, When this letter reaches you, know that I have sent you a man from my servant, that you may cure him of his leprosy. 7, verse 7. And it came to pass when the king of Israel had read the letter, then he rent his clothes and said, Am I God to kill and to make alive? That this man thus said, Send unto me to recover a man of his leprosy. Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he said to the king, saying, Why have you torn your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel. Verse 9. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored and you will be cleansed. Well, ang mga ilog at ng Abana at Parmat sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon tumubo para gumaling? Kaya umalis siya galit na galit. Verse 13, Naaman's servants went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you have not done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Verse 14, So he went down and did 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Verse 15, Then he returned to the man of God, he and all his company, and he came and stood before him, and he said, Behold, I know that there is no God in all the earth but Israel, so accept now a present from your servant. Verse 16. The prophet answered, Assuredly, as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused. 17, and Naaman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servants 2 mules burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. Verse 18, In this thing the Lord pardoned thy servant. Then
Then when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, and he leaned on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon. When I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. Verse 19, and he said unto him, Go in peace, so he departed from him a little away. Lord, bless the reading of His Word. Tayo pong natin manalangin. Panginoon, salamat po sa bahagi ng inyong salita na pag-aaralan namin ngayon. Tulungan mo kami na makita ang mga katotohanan dito at makita kung ang kahalagahan nito at relevance nito sa amin pong buhay. Tulungan mo kami na ito po ay maging bahagi ng aming pong pamumuhay sa bawat araw. Pagdalain ko po, Panginoon, na ang inyong lingkod na magbabahagi nito ay bigyan mo ng tamang salita at karunungan na nagbubuhat sa inyo. Kung may paliwanag niya ng Panginoon ng maayos sa bawat isa. Samahan mo na kami sa pag-aaral, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po kayo lahat. Katulad po ng pinag-aaralan natin ngayon po ng buwan na ito, importante ang mga numero sa buhay po natin. So, sabi nga nung isang taga-India, without math, we will not do anything. No? Kung walang mga numbers, no? Wala tayong pwedeng magawa. At ilan sa mga dapat na hindi natin malimutan na number sa buhay na ito, ang una ay yung birthday. Di ba? Nakakainis pagka hindi ko alam ang birthday mo. Nakakapagtaka. Di ba? Pagka yung mga mag-fill up kayo ng mga documents, no, mga forms, no? Di ba? Madalas, ano yung birthday mo. At number dapat ang ilalagay mo, hindi yung word. So, bibilang ko pa, no? Pangilan niya ang July, pangilan niya ang ganito. So, kailangan hindi mo yung malilimutan. At ito, mahalaga ito sa mga wives, no? Hindi mo malilimutan yung date ng inyong anniversary. O yan, sa mga girlfriends din, no? Sa mga girlfriends, yung inyong monthsary, weeksary, no? Dapat alam niya yan, no? And then, ang isa pa na hindi nyo dapat palimutan ay yung inyong phone number. Diba? Ako, talagang mga effort talaga na i-memorize yung sarili kong phone number. No? At yun lang ang memorize ko. Yung number ng wife ko at sa anak ko, hindi ko alam. Talagang tatanungin ko sa kanila. But you should memorize your phone number. At ito pa ang isa na dapat ninyong hindi dapat malimutan. Yung passcode. Di ba? Or yung password, or yung passcode. Kasi sa telepono, hindi mo magagamit yan. Kung nalimutan mo yung iyong passcode, ang mangyayari, magkikreate ka ulit ng bago. Di po ba? So talagang importante na kahit sa mga counting numbers na to, ay memorize natin at hindi natin ito malilimutan. At pag nalimutan natin ito, ay malaking problema. Diba? Pagdating naman po sa sports, diba? May mga numbers din tayo na pag narinig natin, may maalala tayong player. Diba? Sa football, pagka nakita mo itong number 10, no? Ito po ay si Pele. No? Siya po ang pinakasikat na football player or soccer player sa buong mundo. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat at the age of 16 years old, no? He is from Brazil. Siya po ay nanalo na ng FIFA World Cup, no? Sa basketball FIBA, sa football FIFA World Cup at the age of 16. At siya lang ang merong tatlo, no, na pinanalo na FIFA World Cup. At alam niyo, pag nanalo kayo doon at MVP kayo, talagang halos sambahin kayo ng inyong bansa at ng buong mundo sapagkat ang hirap manalo, no, sa football or sa soccer sa mundo. Okay? Pagka nakita itong number 10, yung agad maalala si Pele. No? Hindi si Lionel Messi, hindi si Pele. Sapagkat siya ang una na gumamit ng number 10. And of course, sa ating mga basketball players, pag narinig nyo yung number 23, no? Si Michael Jordan yan. Kahit na merong iba na nagsuot ng number 23, basta narinig nyo yung number 23, si Michael Jordan na nandyan. No? At dito naman sa atin sa Pilipinas, pag narinig mo naman yung salitang number 7, okay?
Kahit na maraming mga players na nagsuot ng jersey number 7, maalala lagi itong si Jaworski. Kilala niyo ba yan, si Jaworski? Kilala ni Nainay. Okay? So, itong si Jaworski, yan ang tawag sa kanya ay the living legend. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya ngayon. Mukhang matindi ang kanyang karamdaman. Hopefully, ay makarecover siya. Pero ito ang talaga, basta nakita yung number 7, ay makikita po natin na isang tao lang dito sa Pilipinas ang maalala ng mga tao. Yan ay si Robert Jaworski. At alam po natin sa Biblia, ay marami pong mga significant numbers din na makikita tayo. At alam niyo po ba, pagka nabanggit ang number 7 sa Bible, ang sabi ng mga Bible scholars, ito daw ay number of perfection. At ang sabi pa ng ibang mga scholars, this is the number of God. At kung atin daw kung bibilangin lahat ng mga numbers, number 7 sa Bible, yung may ginamitan ng numbers, alam niyo ba na ito ay 735 times binanggit yung number 7. Or yung, kahit yung 70 kasama na doon, basta yung may 7. At ito lang daw yung number na ganun karami inulit sa Bible. Kaya sabi ng mga Bible scholars, this is God's favorite number. And this is God's number. No? Bakit daw? Sapagkat, kung babasahin natin ng Genesis chapter 1, no? Yung ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon. No? Ang ibig sabihin daw ng number 7, it's a number of perfection or completion. No? Basta mababasa mo yung word na number 7, laging katapusan ng ginawa. For example, yung creation. Pagdating ng 7, nagpahinga na ang Panginoon kasi tapos na yung creation. Diba? Sa tribulation, alam niyo na, 7 years tribulation, pagdating ng year 7, tapos na yung paghihirap na magkakaroon na ng millennium. Okay? At marami pang iba na makikita tayo dito na ang makikita natin, pagkatapos nung ika-7th day, ika-7th year, ay nagpahinga. No? Kasi tapos na yung mga naunang ginagawa. Alam niyo po, napakahalaga ng mga numbers na ito, no? Sa ating pong mga mananampalataya. No? At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa number 7 din. No? Nung first Sunday natin, pinag-usapan natin yung one God, no? Na nakita natin, no? Na dapat ang sambahin lang natin ay ang iisang Panginoon sapagkat siya ang pinaka-dakila, siya ay higit sa lahat. Okay? And then, ang pangalawa, last Sunday, na pag-aralan natin ang the fourth man, no? Na ang ika-apat na tao doon sa pugon ay ang Panginoong Jesucristo. That He is always there, no? Kahit na tayo dumadanas ng matinding pagsubok, no, wag nawa nating maisip na iniwanan na tayo ng Diyos. Because He is, nakita nga natin doon sa Exodus, sa Deuteronomy na, bago ka pa makarating doon, nandun na siya. No? At doon sa Exodus 14:14, He will fight for you. Diba? Hindi kanya papabayaan, ipaglalaban ka. At ganun ang ginawa ng fourth man dito kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa kanilang paninindigan, no, na hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan, pinaglaban sila ng Panginoon. At ang nakita natin yung result, no, yung mga hindi mananampalataya ay sumampalataya sa Panginoon. That day, because of the fourth man. So, sa ating pong buhay, lagi nating huwag kalimutan that the fourth man is always there. Sa iba-ibang mga karanasan natin po sa ating pong buhay. At ngayon pong umaga, ang pamagat ng ating pong pag-uusapan, the miracle on the 7th. No? Ang himala sa ikapito. Ano yun? Himala sa ikapito. So makikita po natin dito, no, sa istorya nitong 2 Kings chapter 5. Makikita po natin na ang Israel, no po, dahil po sa kasalanan ni Solomon, ay na-divide. Nagkaroon ng
Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. At ang pangalan ng Northern Kingdom ay Israel at ang Southern Kingdom ay Judah. Ang capital ng Israel ay Samaria at ang capital ng Judah ay Jerusalem. Okay? Ngayon, ito pong si Naaman o Naaman, siya po ay galing dito sa Aram, sa Syria, sa northeastern part ng Israel. Nandun siya sa taas. And then, itong si Naaman, ayon po din sa istorya, siya ay magaling na commander. Di ba? At siya ay nagkaroon ng karamdaman at pinuntahan niya si Elisha. Ang propeta that time ay si Elisha na nakatira dito sa Samaria. So from Syria, pumunta siya dito para magpakonsulta, magpagamot kay Elisha. At makikita rin po natin na ang Aram o ang Syria, kaaway ito ng Israel. Pero bakit magpapagaling yung pupunta siya sa Israel para magpagamot dito kay Elisha? At ayon sa ating binasa kanina, in-entertain naman siya ni Elisha. No? So, makikita po natin dito, bakit nagkaroon ng himala sa ikapito? Ano yung ibig sabihin nun? Paano nangyari? Okay? So, mag-focus po tayo sa umagang ito kay Naaman. No? Sino ba ito si Naaman? So, meron tayong makikita tatlong detalye or 3 details about Naaman. Una, the description of Naaman. No? Sino siya? No? Paano siya describe? Dito po sa 2 Kings chapter 5, verse 1. Ang sabi dito, now Naaman was a commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier. But, pansinin niyo itong word the but dito. Pagka na basa niyo itong conjunction na but, ano ang ibig sabihin? Pogi ka pero di ba? Kung ang direction mo ay papunta doon, pagka may but, magpapalit ng direction. No? Parang ito ay joint. Diba, itong braso natin, itong side na to, pababa siya. Pero because of this joint, itong arm na to, pwedeng tumaas. So, ano po ang punto nito? Yun yan. Kumbaga, apart from this, perfect, no? Perfect si Naaman. Kumbaga, katulad niya ng isang kanta, nasa sayo na lahat. Diba? But, he had leprosy. Okay? So, paano describe ng writer ng 2 Kings si Naaman? Una, yung kanyang posisyon. He is the commander of the king of the soldiers of the king of Aram. So siya yung chief of staff, no? Siya ay number 2. Number 1 ang king, number 2 itong si Naaman, no? And then ang pangalawa, yung kanyang prestige, no? Sikat ito, no? Popular itong si Naaman. Kasi kung babalikan natin, he was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him, the Lord had given victory to Aram. Siguro magtataka kayo dito, no? Kaaway ito ng Israel, no? Pero the Lord had given victory to Aram. No? Tinulungan ng Panginoon itong kaaway ng Israel para manalo sa Israel. Sa pangunguna ni Naaman. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat, kung inyong maaalaala, walang matinong hari sa Israel, sa Northern Kingdom. Puro kasamaan ang ginawa nila, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Lahat ng utos ng Panginoon, sinaway talaga nila. Okay? Kaya ang ginawa ng Panginoon, ginamit ng Panginoon itong si Naaman, itong king of Aram, itong Syria, no? Para parusahan, no?
itong mga Israelites. Na pagka sumusugod itong si Naaman dito sa Israel, nadadalo sila. Tinutulungan sila ng Panginoon. Okay. So, kung mapapansin natin dito, the Lord is the one giving us or giving the victory. Ang Panginoon na nagbibigay ng victory. Hindi dahil magaling si Naaman. No? Hindi dahil sa malakas siya. Hindi dahil sa kumpleto ang kanyang gamit. Di ba? Hindi dahil sa marami siyang mga armies kaya siya nananalo. It is because of God. At sa buhay din natin ngayon, mga kapatid, no? Kaya tayo magtatagumpay sa kung ano man ang gusto nating gawin. It is because of God. At kung meron kong ipinapagawa sa atin ng Diyos, no? The only reason why we can accomplish those things, it is because of the Lord. Tandaan po natin yan. Huwag po tayong kukuha ng kahit katiting ng nakapurihan, no, sa atin na ang galing mo. No? Pagka pinuri tayo ng mga tao, galing mo naman. No? Lagi natin ibalik sa Panginoon ang kapurihan. Sapagkat it is only God who gives us those accomplishments, those victories. Okay? So, makita natin dito na he is a popular person. And then nakita natin yung kanyang kapangyarihan. Diba? He was a valiant soldier. Ibig sabihin, pag sinabing valiant, magaling, hindi natatalo. Diba? Parang si Fernando po yan, no? Hindi namamatay. No? Si Cardo sa probinsyano, no? Hindi namamatay. No? Because he is powerful. And then ang pang-apat, his problem. May problema siya. Ano yung problema niya? He is a leper. Meron siyang leprosy. Alam niyo, according sa WHO, World Health Organization, hindi po ako doktor, no? Ito pong pakahulugan natin sa leprosy ay based sa definition ng World Health Organization. Ano po ang leprosy? Ang sabi dito, leprosy is a chronic infectious disease caused by a type of bacteria, Mycobacterium leprae. Tama ba yung aking pronunciation? Then, the disease predominantly affects the skin and peripheral nerves. Left untreated, the disease may cause progressive and permanent disabilities. Okay? Yung peripheral nerves pala, ito yung mga nerves na galing sa utak at saka sa ating spinal cord. Na yung mga nerves na yun yung nagdadala ng information ko. Ano yung sinabi ng utak yun ang mag-deliver sa kamay natin, sa paa natin, sa actions natin. At pagka ikaw ay nagkaroon ng ganito, ng leprosy, no, nitong infection ako, yun, mali-disable ka. Okay? Magkakaproblema ka. Then, the bacteria are transmitted via droplets from the nose and mouth during close and frequent contact with untreated cases. So, nakakahawa ito. Okay? And then, leprosy is curable with multi-drug therapy. Leprosy is reported from all the 6 WHO regions. Majority of annual new case detections are from Southeast Asia. Saan ba yung Southeast Asia? Dito yun? Diba? So meron pala tayo, sa bagay, dito sa Palawan, meron tinatawag na leprosario. Pero yun nga, maganda dito, na-treat naman siya pagka na-detect agad. Okay? So sa panahon natin ngayon, treatable siya. Okay? Saka parang hindi na siya nakakatakot na sakit. But during Bible times, this is how they define leprosy. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Leprosy is a severe skin disease that spreads on the surface of the body, source of white spot. It was associated with and was classified as a type of sin by the Bible. So sa Bible, pagka meron kang leprosy, ay ibig sabihin nun, may kasalanan. No? At ito ang nangyayari. No? May swelling, may sores, at saka may white spot. Okay? So matinding sakit ito. Okay?
matinding karamdaman pagka meron kang leprosy. At according sa utos ni Moses, ganito ang dapat gawin ng isang tao na may leprosy. Sa Leviticus chapter 30, verse 45 to 46, anyone with such a defiling disease must wear torn clothes, let their hair be unkempt. Ang ibig sabihin ng unkempt dyan ay huwag mong hugasan. Yan mong maging marumi yung iyong buhok. No? So huwag na kayo mag-shampoo. And then, cover the lower part of their face and cry out, unclean, unclean. So ang ibig sabihin nito, mag-mask kayo. No? At sisigaw ka ng unclean, unclean. And then as long as they have the disease, they remain unclean, they must live alone, they must live outside the camp. Nakakalungkot, ano? Pagka ikaw ay nahawahan, o pagka ikaw ay merong leprosy, no? Dapat ang iyong susuotin na damit ay yung sira-sira para ma-identify nila na pagka itong tao ito sira-sira ang damit, ano to, may leprosy to, no? Dapat iwasan. Okay? And then kailangan mag-face mask. No? At subising pagka may mga tao, no? Sisigaw siya, unclean, unclean. Bakit ito? Parang hirap gawin nun, ano? Sisigaw ka na, marumi ako. Tapos, dapat mag-isa ka lang. You have to live alone. Kasi nga, para hindi ka makahawa. Kailangan ikaw ay, mag-quarantine ka. No? Hanggat hindi nawawala. No, mag-isolate ka, hanggat hindi nawawala yung disease na yun. At dapat, mamumuhay ka ng malayo sa karamihan. Kasi doon, ang mga Israelites during this time, parang they're living in tent lang, sa tent. Parang camp lang, nagka-camping lang lagi sila. Kasi nga, malayo pa sila sa promised land during this time. So, ganun ang rule. No? So, pagka nagkaroon ka ng leprosy, nakakalungkot, no, ang treatment sa'yo at ang tingin sa'yo ng mga tao. Ang tingin sa'yo ng mga tao, marumi ka, makasalanan. Kahit na ikaw ay sikat, kahit na ikaw ay malakas, no? Kahit na ikaw ay mataas ang posisyon, once you have leprosy, pandidirihan ka ng mga tao. And in fact, ang ibig sabihin daw ng Naaman, no, sa Hebrew, ang ibig sabihin pala ng pangalan no, ay handsome. Beautiful. Pero, he has leprosy. So kahit na ikaw ay sikat, kahit na ikaw ay maganda o guwapo, no? Pero pagka may leprosy ka, you are nothing. Wala kang magagawa. And, parang ang mangyayari dito, no? Meron dalawang klase ng leprosy, yung nakakamatay at saka yung hindi. Pagka dumapo sa yung nakakamatay, wala talagang cure. No? Nung panahon na yun. So parang cancer, no? Na parang pagka nag-stage 4 ka, wala na. Pagka nagkaroon ka ng cancer, o pagka nagkaroon ka ng leprosy during that time. So ganito kalala ang sitwasyon. No? At alam po ninyo, sabi ng isang Bible scholar, itong storya na pag-uusapan natin ay tungkol sa kaligtasan ng tao. This is a prophecy about the salvation of men. Na tayo po, mga kapatid, kahit ano man ang sitwasyon natin sa buhay natin, ano man ang status natin sa buhay na ito, kung wala sa atin si Kristo, kung tayo po ay makasalanan, hindi natin pinagsisihan ang ating mga kasalanan, kahit ano pang status natin, pupunta tayo sa ito. Ang leprosy, it represents sin. At yan po ang kondisyon ng ating po mga sarili. Ang sabi dito sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Napakaganda nitong na pag-aralan nitong salitang fall short. Ang ibig sabihin ng fall short, kahit anong gawin mo. Okay? Kahit anong posisyon mo, kahit anong kapangyarihan mo, no? Kahit na gaano ka ka-popular sa mundong ito. No? Because of your sin, we all fall short of the glory of God.
Hindi tayo makakarating, hindi natin mamimit ang standard ng Panginoon. No? Wala tayong kakayahan, no, na maabot ang Panginoon. Okay? At ang sabi pa sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Okay? Dahil sa tayo makasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Mamamatay tayo kung lahat. Siguro sa bawat isa sa atin na nakakilala na sa Panginoon, parang ano ba naman significance niyan, Pastor? Sa akin. This is very significant, no, sa atin. Una, ngayon nakita natin ito, no? Dapat lagi tayo maging thankful sa Panginoon. Sapagkat sa kabila na deserve natin na itapon sa impyerno, no, tayo ay iniligtas ng Panginoon. At ang prayer ko din sa ating ngayong umaga, every time na madadaanan natin itong mga verses na ito, paalala natin, maisip natin, yung mga tao na nangangailangan ng mga salitang ito. No? Yung mga tao na sa halip na kainggitan natin dahil very popular sila, very rich sila, ay magkaroon tayo ng compassion sa kanila. Kasi, possible na yung mga tao yun, hindi nakakilala sa kanila. No? They may be powerful, no? Mataas man ang kanilang position, but merong but sa kanila. But they are sinners. But they need a Savior. Diba? Yung kaklase mo, yung teacher mo, yung office mates mo, or kung sino mo. Laging may but. Kahit tayo, meron din tayong but. But thank God, dahil ang Panginoong Kristo ay nasa atin. Tinanggal ng Panginoon yung but. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At maraming mga but, no, sa mga tao na makikita natin ngayon. At tayo po ang inuutusan ng Panginoon to share the gospel to them. Okay, so sana huwag tayong matakot, huwag tayong magsawa, no, huwag tayong mahiya, no, to share the gospel. Sapagkat kailangan ito nila. Kailangan nila ng gamot. Di ba? Na tayo lang ang pwede makapagbigay sa pamagitan ng Panginoon. Okay po? So, ayan po ang nakita natin sa description ni Naaman. No? Bagamat siya ay very powerful, popular, no? Mataas ang kanyang posisyon. But, he has a big problem. He has leprosy. Okay. Ang pangalawa, the defiance of Naaman. No? Ang kanyang pagtanggi. No? O kanyang pagsuway. No? Ang hindi niya pagsunod. Ano ba yung nangyari? Okay? So, bago natin basahin yan. So, nagkaroon nga ng leprosy ito si Naaman. At siyempre, because he is the chief of staff, no? Powerful siya, marami siyang pera. So for sure, may access siya sa magagaling na mga doktor during that time. At ang nakakalungkot, walang makapagpagaling sa kanya. Walang makagamot sa kanya. Kaya sabi nung kanyang katulong, no, yung binihag nila sa Israel na bata, ang sabi dito sa verse 2, at verse 3, hindi ko po nailagay dito. Sabi niya, now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So, nanggaling yung magandang balita, no? Dito sa bihag nila. Okay? At sa isang bata. Sabi niya, kung makikita lang niya yung propeta, no? Doon sa Samaria, mapapagaling siya. Okay? At alam niyo, pagka kayo ay isang tao na wala ng pag-asa sa inyong karamdaman, talagang kahit anong or kahit sino na alam niyo na pwede makatulong, pupuntahan mo talaga. Alala ko si Pastor Edwin, nung siya ay nagka-COVID, kahit anong sabihin sa kanya na inumin mo to, ilaga mo to. No? Ginagawa niya talaga, ilaga mo yung mga ilaga, yung tawa-tawa.
Ilaga mo yung dahon na yan. Inumin mo yan. Kaya sabi niya, kahit ang pait, no? Ininom ko talaga. Tapos may nagsabi sa akin, ganito daw gawin ko. Ginawa ko. Gumaling lang ako kasi akala ko talaga mamamatay na kami. Sapagat hirap na kami huminga. Ganun talaga ang gagawin natin, ano? Kahit anong isuggest. So ito, kahit galing sa kaaway, kahit galing sa bihag, kahit galing sa batang babae, pinakinggan niya. Baka nga, malay mo. No? So, nagpaalam si Naaman sa kanyang hari, at ang sabi niya, sabi sa verse 4, no, Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Sabi nung hari, by all means, go. The king of Aram replied, I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. Okay, alam niyo ba kung gaano marami yung 10 talents of silver? Sabi niya, ito daw ay equivalent. Yun. Ito daw po ay 340 kilos of silver. Wow, ang dami, no? Tapos yung gold ay 70 kilos of gold. Wow, may 1 gramo lang ng gold. Talagang agawan na tayo nun eh. No? Lalo may 70 kilos. Tapos 10 pairs of clothing. So, hindi lang t-shirt ang dala niya, meron pa rin siyang pantalon. No? Yun ang dala niya. At saka, dahil siya ay galing sa, dahil siya ay chief of staff, no? Mamahalin yung mga damit doon, may signature. So, yun ang iririgalo niya doon sa prophet sa Samera kay Elisha. Pero, nung pagpunta niya doon, ganito ang nangyari. So, Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Okay, sabi ni Elisha, nag-send siya ng messenger. Hindi lumabas si Elisha. So siguro, nako, ano to, mahawakan na ko nito. So sugo na lang siya ng isang tao para sabihin na, pupunta ka sa Jordan, hugasan mo yung sarili mo 7 beses. At gagaling ka. Ano yung reaction ni Naaman? But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand and hand over the spot and cure me of my leprosy. So ano sabi ni Naaman? No, bakit siya nagalit? Kasi hala ko, no? Lalabas siya, tapos siguro pag-pray over ako, no? Sabi niya dito, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Alam niyo bakit niya sinabi yan? Kasi, sabi, I am the chief of staff. Importanteng tao ako. No? Bakit sugo lang siya ng ano? Para sabihin na ganito ang gawin niya lang. Di ba tayo pagka yung may bisita tayo at alam natin, si Mayo darating sa bahay natin. Magbibisita. Di ba? Mag-aayos ka talaga ng sarili mo. No? At ikaw ang lalabas. Hindi mo papalabas yung anak mo na, anak, ikaw na bahala mag-entertain din kay Mayo. Hindi. Ikaw mismo. Lalo na kung ikaw ang sadya. Di ba? Pero ano ginawa ni Elisha? Nagbigay siya ng sugo. Pinasabi lang kung ano yung dapat gawin. Nainsulto itong si Naaman. Akala ko ganitong gagawin niya. Ganito. Tapos ito masabi niya, are not Abana and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. So nag-walk out itong si Naaman. So, ano yung kanyang defiance? Bakit siya nagalit? Bakit hindi niya sinunod? Because of an unfulfilled expectation.
No, kasi nga ina-expect niya na lalabas, makikipag-usap, ipag-pray over siya ni Elisha. And you know what? Sometimes, when we are, mataas ang ating posisyon, we feel entitled. Di ba? Naaman felt that he was entitled. At ang ina-expect niya, meron siyang nasa isip, na dapat gawin sa isang tao na dignitary. Di ba? And you know what? Sa buhay po natin, napapansin niyo ba minsan? Iniisip natin kung anong dapat gawin ng Panginoon sa atin. Iniisip natin kung ano at paano tayo sasagutin ng Panginoon sa ating mga prayers. At pagka hindi ganun ang nangyari, at pagka nangyari yung opposite sa ating ina-expect, ano reaction natin? Disappointed tayo. Nagtatampo tayo, nagagalit tayo sa Panginoon. Di ba? Katulad ni Naaman. Kasi, yun nga, whether we admit it or not, many times we feel entitled also. Lord, lagi ako nagsisimba. Lord, lagi ako nagsishare ng salita mo. Lord, lagi ako nagpe-pray. Lagi ako nagsiserve sa iyo. Bakit hindi mo masagot itong prayer na ito? Tama naman ang motive ko. Di ba? Bakit hindi mo siya pinagaling? Bakit ganito? Bakit ganyan? Di ba? Or bakit ganito ang ginawa mo? Meron na tayong preconceived idea kung ano ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Pero, kaya na pinag-aralan natin last time, no? God's thoughts are higher than ours. His ways, are way, way better than ours. Kaya dapat, kung ano man ang iutos sa atin ng Panginoon, ano man ang isagot niya sa ating panalangin, pagtiwalaan niya natin. Pagtiwalaan natin, mga kapatid, at sundin. Okay? Dito, ang problema ni Naaman, ay, yun nga, hindi niya pa masyadong kilala ang Diyos ng Israel. Ang kilala niyang makapangyarihan yung sarili niya. Pero yung sinabi ni Elisha na ganitong gawin para gumaling ka. So, bakit siya sumuway? Because of an unfulfilled expectation. And secondly, the unbelievable medication. No? Yung hindi ka panipaniwala na paraan ng pagpapagaling. Pupunta sa Jordan River, no? Pupunta sa Jordan River, sabi niya, are not Abana and Parpar the rivers of Damascus better than all the waters of Israel? Okay? Sabi niya, maraming magagandang ilog sa Syria. Malilinis. No? Hindi katulad sa mga ilog dito sa Israel. In fact, sabi niya, dito, lahat ng tubig sa Israel madumi. Lalo na sa Jordan River. Alam niyo po, nakapunta kami doon, sa Jordan River. Pero hindi namin alam kung doon niya kasi mahaba yung Jordan River. Pero hindi nga siya ganun kalinisan. Pero mas maigi naman kaysa Ilog Pasig. So parang sa panahon natin yun, siguro, pumunta ka sa Ilog Pasig. Nalinisin yung sarili mo ng 7 beses at gagaling ka. Siguro sabihin natin, bakit hindi na lang sa Boracay, maliwanag ang doon tubig? Ha? May pera ako para pumunta doon. Diba? Pero, makita natin dito, na hindi makapaniwala, itong si Naaman, doon ako gagaling. At sa ganung proseso, kasi nga, meron siyang nasa isip. No? At ako na chief of staff, papupuntahin mo ako doon. Di ba? Yan, sa panahon natin ngayon, si ba yung chief of staff natin? Papupuntahin mo sa Ilog Pasig, kasi doon mo malilinis yung katawan para gumaling. And many times, ganun din po tayo nagre-reklamo sa Panginoon. Panginoon, ipapagawa mo sa akin yan. Panginoon, gusto mong share ko yung taong yan? No? Inaamoy ako ng taong yan. Pwede bang, gusto mong iligtas yung taong yan?
Di ba? Gusto mong dito ako mag-serve? Ang hirap. Diba? Hindi ba pwedeng malapit na lang? No? Hindi ba pwede yung walang masyadong komplikasyon? Di ba? Ganun tayo, no? Mag-isip. Pero sometimes, ang way ng Panginoon, hindi natin maintindihan. But I tell you this, God's ways are the best ways. You will never regret following the way of the Lord. Okay? Mahirap ito. Madilim ito minsan. But it's the best way. The worst way ay yung way na hindi sinabi ng Panginoon na daan. Kahit na very smooth ang way na yun, that is the worst. Kasi yun ay patungo sa kapahamakan. Okay? Ano ang dinaanan ni Naaman na daan? Nag-walk out siya. Umalis siya. Ano? The way of disobedience. The way of defiance. So, gumaling ba siya? No? Mas naging maigi ba ang buhay niya? Mas naging meaningful ba ang buhay niya nung sinuway niya ang utos ng Panginoon? By the way, ang description dito ni Elisha is the man of God. When you say a person is a man of God, that means he is a person who do or who does kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Wala siyang sinasabi, wala siyang ginagawa na hindi inutos ng Panginoon. That is the man of God. So kung ano ang sabihin ni Elisha, ang ibig sabihin, yun ang sinabi ng Panginoon. Okay? Hindi yun yung sinabi ni Elisha na gawin ng Panginoon. Kundi yun ang sinabi ng Panginoon kay Elisha na gawin ng tao. Why yung difference? No? Hindi inuutosan ni Elisha ang Panginoon, kundi ang Panginoon nag-uutos kay Elisha kung ano ang gagawin. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, as we listen to His Word, no? Kung ano man ang sinasabi sa inyo ngayong umaga, as you listen to this Word, sabihin ko po sa inyo, I am only a spokesperson. No? Ang Panginoon ang nagsasalita. Ang Panginoon ang may gustong sabihin sa bawat isa. Dito po, kahit na hindi ka panipaniwala, no? Ang paraan na sinasabi ng Panginoon kay Naaman. Pero, when Naaman defied, ano nangyari sa buhay niya? Wala rin. Ngayon din mga kapatid, kung ang salita na atin pong naririnig ngayon, no, ay atin pong babaliwalain, no, kakalimutan, our lives will not be better. It will be worse. Sapagkat through obedience, through trusting the Lord, doon po kikilos ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya ito po ang nangyari, no, kay Naaman. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang sabi dito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kung inyo pong mapapansin, no, ang aral ng kaligtasan, hindi maunawaan ng ibang mga tao. Naalala ko po nung ako ay nag-weekend ministry sa Pampanga. May nakausap ako 77 years old. Pito-pito din eh. Oo nga, no? 77 years old siya, sabi niya. Ang sabi niya, tanong pala sa kanya, tatay, pagka namatay po kayo, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Hindi, wala nakakaalam nun. Ikaw, sabi sa akin gano'n. Alam mo? Opo, alam ko. Bakit? Paano? Kasi tinanggap mo si Jesus bilang sa nagpagpuntas. So, nung ginawa mo yan, alam mo pupunta ka sa langit? Opo. Talaga, ha? Pupunta ka sa langit, ha? Ginadun ako. Huwag mo nang sabihin sa akin yan. Hindi ko kailangan yan. Sabihin mo na lang yun sa iyo. So, parang tinawanan na ako. Parang, totoy ka pa. Ako, 77 years old. Ako, lang yata ako, parang 19 years old ako. Totoy ka pa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Di ba? Na klaro na, in-explain ko talaga sa kanya from the Bible. Pero hindi niya talaga, parang tinatawanan niya, iling-iling siya. And I know, may nakausap na rin kayong gano'n, parang hindi makapaniwala na ganyan lang kasimple. No? Alam niyo kung bakit? No? Because for them,
The message of the cross, the message of salvation is foolishness. Kalumuhan lang yan. Bakit? Sapagkat napakasimple. Wala akong gagawin. Sasampalataya lang ako. Diba? Kasi ang tinuturo ng marami, no? Faith plus works. No? Faith plus good works. Para ka maligtas. Pero ang tinuturo ng Bible, only faith. Okay? Pananampalataya lang. Next, ang sabi dito, bakit ganun ang mga tao? Ang sabi dito sa 1 Corinthians 2:14, pakibasa nga po. Ready? Sorry. A person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Okay. So, makikita natin dito, no, kung bakit hindi nila maunawaan yun. Because they don't have the Holy Spirit. Kasi, mauunawaan mo lang ang gospel kung ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Mauunawaan mo lang ang salita ng Panginoon pagka ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay natin. At bakit hindi kumikilos ang Panginoon sa buhay ng mga tao? Sabi sapagkat ang sabi dito, no, ang tingin nila ay, yun nga, kalukuhan lamang, no, sa mga tao, yung salvation. Dahil wala ang banal na Espiritu sa kanila. Pero ngayong umaga, ang gusto ko lang makita natin, all of us here, kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili tagapagligtas, the Holy Spirit is in us. No? Kasi sabi dito, paborito ko itong ituro sa sa discipleship. Itong Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi diyan, and you also were included in Christ when you hear the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Nasa atin po ang banal na Espiritu. At pag nasa atin ang banal na Espiritu, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mga kapatid, ngayon po nga umaga, since ang banal na Espiritu po ay nasa ating pong buhay, we have the ability to understand and obey the Word of God. Si Naaman, wala sa kanya ang Holy Spirit. Kaya hindi niya maintindihan kung ano ang utos ng Panginoon. Yung mga tao na sinishare natin ng gospel, bakit hindi nila maintindihan? Because the Holy Spirit is not working in them. Pero sa atin po, no? Meron po tayong kakayang unawain at sundin. Kaya, ang gusto ko makita natin ngayong umaga, huwag tayong matakot na sundin kung ano inuutos ng Panginoon sa atin. Huwag tayong matakot sa kalooban ng Panginoon. No? Sometimes, yung ibang mga Christians na nakausap ko, at ito'y dumating din sa aking buhay, ayokong malaman ng kalooban ng Panginoon. Anong kalooban ng Panginoon sa akin? Kasi, una, baka mahirap. Diba? Pangalawa, baka hindi ko gusto. At pangatlo, baka iba sa gusto ko. It is totally opposite, no, sa gusto ko. Okay? Yun ang dahilan daw ng ibang mga tao, bakit ayaw nilang malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon. Totoo yun, yung mga fears na yun. Pero since the Holy Spirit is in us, kahit man yun ay mahirap, kahit yun ay opposite sa gusto natin, magagawa po natin. Kasi nga, the Holy Spirit is in us. Sabi ng Panginoon sa Kristo, when the Holy Spirit comes in your life, you will have the power to do His will. Okay? Si Naaman, kaya siya sumuway sapagkat ang banal na Espiritu ay wala sa kanya. At hindi niya nauunawaan yung kanyang yung mga sinabi sa kanya. Ngayon umaga mga kapatid, we have the ability to understand the Word. Because the Holy Spirit is in us. So, ang pangatlo na detalye tungkol sa buhay ni Naaman, hindi lamang description, hindi yung defiance, but his decision. No? Finally, nag-decide siya. Kung babalikan natin itong verse 13, Naaman's servants went to him and said, my father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then, when he tells you, wash and be cleansed?
Anong point dito ng kanyang mga servants? Saka bakit father ang tawag sa kanya ng kanyang mga servants? Ang sabi ng commentary na basa ko, ganun sila ka-close. No? Na parang tatay na ang tawag niya doon sa kanyang amo. At sabi ng mga servants niya, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? Kung sinabi ng propeta sa iyo na gumawa ka ng malaki or mas mahirap na bagay, di ba gagawin mo eh? Diba? Halimbawa, pumunta ka doon sa pumunta ka doon sa yung sinasabi mong magagandang ilog. No? Di ba magbabayad ka pa? No? Halimbawa, pumunta ka nga sa, Boracay, nasa isip mo. Mag-aeroplano ka pa, no? Mag-hotel ka pa doon. Mahal yun. Diba? Pero gagawin mo yun kasi yun ang nasa isip mo. Pero sabi niya, ang simple-simple ng pinapagawa sa'yo. You just wash yourself in Jordan River and you will be cleansed. So doon natauhan itong si Naaman. Sabi niya, so he went down and dipped himself in Jordan 7 times. As the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Imagine that. 7 times. Ni-imagine ko to kung ako si Naaman. Yung first na lublub ko, siguro titignan ko parang effective kaya ito yung pangalawa. Hindi ko alam kung kailan unti-unting luminis. But ang sabi dito, at the 7th, nung ikapito, the miracle happened. Nangyari yung iba na. No? At hindi lang basta restoration. No? Ito, like that of a young boy. No? Young boy pa kung dalawang to. Tingnan niyo yung kutis nila. Compared sa kutis ko. Di ba? Talagang, sa akin parang pabagsak na. Ito mga to, pa rin. Talagang maganda ba ang kutis. So, ganun ang naging effect. Itong napansin ko sa kalooban ng Panginoon, it will not change. 7 times pa rin. Hindi, nung nagwala o nag-walk out itong si Naaman, hindi sinabi na Elisha, okay, sige. Ganito na lang gawin natin. No? O sige, pumunta ka na lang doon sa ilog na gusto mo. Hindi na 7 times, siguro mga 5 times na lang. Hindi nagbago yun, di ba? Ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, alam ng Panginoon na yung kalooban niya, makakabuti sa'yo. Yun ang makakabuti talaga. Kaya hindi niya babaguhin. Wala siyang plan B, no? Wala siyang plan C, wala siyang other option. No? Kung ano yung sinabi ng Panginoon sa'yo, yun. Huwag na kayo mag-isip ng iba. No? Huwag nyo nang isipin na baka pwedeng ito. Huwag na kayo mag-suggest ng iba. O ano nga yung isa pang term na huwag nyo nang pag-aanin. No? Kung ano man yung kalooban mo. Kung sa tingin nyo ay ang hirap. Sapagkat it will remain, it will stay as it is. At alam nyo, pagka sinunod nyo yun, katulad ng ginawa ni Naaman, ganito ang mangyayari. So, yung decision ni Naaman, nung nag-decide siya, na ang ibig sabihin, nung makonvince siya, he submitted to the will of God. Yun lang po mga kapatid ang gusto ng Panginoon sa atin. Na tayo nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Pagtiwalaan natin, sundin natin, tanggapin natin na yun ang makakabuti talaga sa atin. Yun ang best sa atin. At pagka hindi natin ginawa yun, wala mangyayari sa buhay natin katulad ng kay Naaman. Sige, pwede kang mag-walk out. Hindi siya pinigilan ni Elisha. Pwede kang magaling. Hindi siya nirebuke ni Elisha. Pero, the fact still remains. Pagka hindi mo sinunod yung kalooban ng Panginoon, hindi ka gagaling. Pag hindi ka pumunta sa Jordan at lumubog ng 7 beses. Imagine, napaka-detalye na, no? 7 times. Hindi 6 times. Hindi 5 times. No? Siguro, diri-dirisi, si Naaman. Kasi nga, chief of staff siya eh. Habang lumululoy, sabi niya, yak pa siguro gano'n. Pero, ginawa niya 7 times. At yun ang nangyari.
Mga kapatid, if we will submit ourselves to God, then makikita natin yung blessing ng Panginoon sa buhay. Di ba? Submission. Second, ano nangyari sa kanya? Sa decision? Na-restore. No? Naging healthy. Gumaling siya. At yun nga, yung kanyang balat ay naging katulad ng balat ng siguro teenager. Kumbaga ay kumislap ulit. No? Gumanda ulit yung kanyang balat. At yan din po mangyayari sa ating mga kapatid. Pag sinunod natin ang Panginoon, mag-iiba ang aura natin. Okay? Every time na alam nyo, no? Alam nyo na pag ginagawa niyo yung kalooban ng Panginoon, may ibang aura. No? May ibang glow. No? May ibang dating. No? Sa pagsasalita mo pa lang, sa tayo mo pa lang, no? Sa pakipag-usap mo pa lang, you are confident because what you're doing is the Lord's will. Pero pagka ikaw ay malayo sa Panginoon, stress ka lagi, no? Mukha ka ng matanda. Diba? Dami mong problema. Diba? Pero pag alam mo na ang ginagawa mo ay kalooban ng Panginoon, ano yun? Ang Panginoon ay hindi bulag, no? Para hindi niya i-bless yung iyong decision to follow Him. Okay? The Lord will restore your life. Just like Naaman. And then ang sunod, tingnan natin ito, no? Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant." The prophet answered, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing." And even though Naaman urged him, he refused. Okay? Alam niyo po, ang gusto ko lang makita dito at gusto ipakita sa atin ng Panginoon, that good news is free. Okay? Ang magandang balita ay libre. Ang kaligtasan, ang kagalingan ng ating pong kaluluwa ay libre. No? Walang katapat na presyo yan. Okay? May naringgan na ba kayo ng na tao na, "You cannot afford me. That's why I'm giving you, or I'm giving it to you for free." Ganun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kung gusto nating bayaran ng kanyang mga pabor, no, hindi natin kayang bayaran. Lalo na yung kaligtasan. No? Hindi natin kayang tapatan yung ginawa ng Panginoon sa puso. Hindi natin kayang bayaran. Our resources, our strength, our knowledge, no, are not enough, no, para matapatan kung ano man ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang inihintay lang ng Panginoon na bayad natin is to trust and obey. Diba? Because we cannot afford to pay God. No? Hindi mo kayang bayaran ng PF ng Panginoon sa ginawa niya. Ang hinihingi lang niya is trust and obey. Diba? Napakadakila ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito nga, imagine, ang ibibigay ni, ang ibibigay ni Naaman na riches sa kanya, 70 kilos of gold, 350 plus kilos of silver. Hindi ka pa masisilo. Tapos 10 pairs of clothes, fine clothes. Diba? Siguro mga Louis Vuitton yun. 10 Louis Vuitton. Diba? Parang duling ka doon pag nakakalik ka mo. Diba? Pero, sabi ni Naaman, ni Elisha, hindi ako nakatanggap. Hindi mo kayang bayaran ang pabor ng Panginoon. It's free. Okay? So, because of this, ito ang nangyari. Ito yung pangatlong nangyari sa desisyon na ginawa ni Naaman. Hindi lang siya nag-submit, hindi lang siya na-restore, but he was transformed. His transformation, nagbago siya. Hindi lang pinagaling ng Panginoon ang kanyang physical sickness. Hindi lang ni-restore ng Panginoon ang kanyang physical health. But the Lord transformed his inner self.
No? Tingnan nyo to, no? If you will not, kung hindi mo tatanggapin, ano mo na pala? Ito muna, balikan natin itong verse ito. Sabi ni Nehemiah, he stood before him and said, "Now I know that there is no God in the world except Israel. So please accept a gift from," ano na sabi niya? "Your servant." Siya yung tinutukoy sa Naaman, the chief of staff. "I'm now your servant." Pero nung dumating siya doon, I am the chief of staff. Kumbaga, dala-dala niya yung kanyang posisyon. Dapat ganitong gawin mo sa akin. Dapat ganito. Pero, nung makita niya ang kapangyarihan ng Panginoon, nung sinunod niya, nung nagpakumbaba siya, nagbago ang kanyang puso. He became a servant. And you know what? Yun po ang magiging reaction natin. Basta sinunod natin ng Panginoon, magpapakumbaba talaga tayo sa Panginoon. Yung feeling na entitled, mawawala yun. Tayo magpapakumbaba sa harap ng Panginoon. And then, ang sabi pa dito, ito yung naging transformation. No? Sabi niya, "Please let me, your servant, be given a much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God but the Lord." Okay? So, sa typo. Pero, nung pinagaling siya, no? Humihingi siya ng lupa. No? Nakaya ng 2 baka na buhatin. Alam niyo kung bakit? Sabi ko, anong ibig sabihin nun? No? Because he recognized that the soil in Israel is holy. At sa kanyang pagbalik sa Syria, gusto niya na lagyan yung kanyang place na holy soil. Na doon na siya magtitira. Doon siya mag-stay. Na pagpapakita, na from now on, ang sasambahin ko ay ang Panginoon. Hindi na yung ibang mga Diyos. Okay? Ano pa ang sabi niya? But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I have to bow there also. When I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. Then sabi po ni Elisha, "Go in peace." Ano yung sabihin dito? No? Humihingi na siya ng patawad sa Panginoon. No, kasi pag uwi ko sa amin, yung aking hari, lagi kami pupunta sa templo ni Rimmon. Okay? Tapos, ang ginagawa namin, yung aking hari, yuyukod yun. So, pagka nag-lead siya sa akin, dapat yumukod din ako. Pero sabi niya, patawarin niyo ako sa gagawin ko ito. No? Pagbibigyan ko lang yung aking hari. At yun, sabi ni Elisha, "Go in peace." Ang ibig sabihin, you are forgiven. You are allowed. Okay? So, hindi po dito sinasabi na pwede tayong yumukod sa Diyos-Diyosan. Basta magpaalam lang tayo. No? Hindi po yun ang point. No? Kundi this time, his motive is different. No? Pagbibigyan ko lang siya, then after that, kung babasahin niyo yung naging buhay ni Naaman, after that, nagtapat na siya sa Panginoon. Okay? So, makita natin yung transformation niya. Before, ang sinasamba niya ibang Diyos, ang pinapaniwalaan niya ay ang ibang Diyos. At marahil ang Diyos niya ay kanyang sarili. But after he followed the will of God, no? After God healed him, after God had saved him, nagkaroon ng transformation. Hindi lamang physical, hindi lamang yung outward appearance niya, kundi yung kanya. Mga kapatid, pag tinanggap natin ang Panginoon bilang sa natin ng pagligtas, pag sinunod natin ang kalooban niya, dapat may transformation. Yan ang pinakabaliwanag na proof, no? Na patunay na totoong Kristiyano tayo, mga kapatid. Pagka may pagbabago na nangyari, katulad ng nangyari tayo na iba. Kung sinasabi natin na tayo Christians, pero walang nagbabago sa buhay natin, or lalong palala ang buhay natin, malamang sa malamang, hindi tayo totoong Kristiyano. Yung pagtanggap natin, sabi nga nila, ay sa bibig lang, hindi sa puso.
Okay? So nakita po natin ang tatlong detalye sa buhay ni Naaman. His description, his defiance, and his decision. So mga kapatid, ngayon po umaga, as I close, muli tayo po'y magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Sapagkat once in our lives ay pinatagpo tayo ng Panginoon. Hindi ko alam kung ilang beses na isinare sa inyo ang salita ng Diyos bago tayo sumuko sa Kanya. Si Naaman, ilang beses siyang lumublog? 7 times. Ewan ko, 7 beses din na-share sa inyo ang Word of God. At sa umagang ito, kung may gustong ipagawa sa inyo ang Panginoon, hindi ko alam kung ilang beses din tayo papaalalahanan. Kung kailangan ba ng 7 beses pa rin bago tayo sumunod. But this one thing is sure, mga kapatid. Pagka nag-desisyon tayo, when we decide to obey the Lord, hindi po natin ito pagsisisihan. Magpapasalamat, magpupuri, at sasambahin natin ang Panginoon. Tayo po'y magpapakumbaba sa Kanyang harapan. Yan po ang miracle sa ikapito. Yan ang himala na ginawa ng Panginoon kay Naaman. At nawa ang himalang ito ay maranasan din natin sa bawat araw ng buhay po natin. At iparanas din natin sa ibang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kailangan nilang tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Tayo na lang. Salamat Panginoon sa inyong paalala sa amin ngayong umaga. Salamat sa buhay ni Naaman na bagaman siya ay hindi nakakilala sa Panginoon, pero ginamit mo ang iba-ibang mga tao para makilala ka niya. Salamat din Panginoon sapagkat ginamit mo ang iba-iba ring mga tao para makilala ka namin. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maging available, na magpagamit para makilala din ng ibang mga tao ang Panginoong Jesucristo. Gamitin mo kami Panginoon para may pamahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Salamat po, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulit natin ang song leader para sa closing song.